Yung ba? Ito ang National Highway and this is all my property. Yes, yung kahabaan na yan, madamo lang. Pero walang nakatayong bahay dyan. So, pantayan lupa niyan, ayan ang National Highway. Pantayan lupa nito. So, masyado lang madamo. Pero pakikita ko sa inyo kung paano yan. Hindi, patawag mo yan, Inong ha. Huwag niyang pinapadlak-padlak yan. Wala siyang pag-aari dyan. Pag-aari ko yan. So, ito lang. Pakikita ko lang. Wala namang ganong i-develop kasi ayan. Ayan yung nakapula. Yan yung ninong ko, si Mayor. So, ito yung kalakihan ng lupa. Ayan yung kalsada. Ayan yung may sasakyan. Ito ang National Highway and this is all my property. Pananagutan niya for the 7 unavailable. 7 po, no? 7, hindi lang po isa. At habang detained siya dyan sa NBI, ay patuloy din po yung pag-case build-up laban sa kanya ng Criminal Investigation and Detection Group at ng NBI mismo. According to my sources, yung kaso na land grabbing, no, na nangyari dyan sa may Isabela, ay hahalongkatin na rin, no? Hahalongkatin na rin ng ating mga otoridad, no? Pati na rin sa Ilocos, no? Kung saan mga lugar na may mga nabibiktima siya ay pinupuntahan po ng CIDG at ng NBI. So, malabo po, no? So, kung ng Register of Deeds, yan, i-Ariel Vallejo, Register of Deeds po ito, yan, na kung saan po ito sa Santiago po siya na-sign, na pinaparequest po namin dito ng certified true copy doon sa nasabing itong title na to. Yan. Ang kabuuan po ng sukat nito ay napakalaki. Isa rin po ito sa naging issue na sinasabi ni Francis Leo Marcos na mayroon siyang malaking lupain sa Santiago, Isabela na nagbinta siya, na nandun makikita natin sa YouTube, na sinasabi niya na kami ho ang tunay na ho talaga na nag-admin niyan, administrator. So very clear, ito po ay mayroon na pong mga affidavit ng publication. At the same time, mayroon po itong mga memorandum na kami po ni Atty. Chavez at saka extrajudicial po ng pamilya. Okay? Or Antonio Villamor Sr. Apo. So ngayon, ang aming pakay ho dito for clarification, kasi ito, Mr. Register of Deeds, no? Mr. Vallejo, kung ikaw ho nakapaggawa ng title na hindi derivatives dito at hindi po siya nagkaroon ng transaction doon sa mga tagapagmana ni Antonio Villamor Sr., nakikiusap po ako sa iyo, isurrender niyo po yan. Dahil any transaction na hindi po nagmula sa angkan ng Villamor ay fictitious po yan. Hindi ka pala mapirmado. Apo. So yun po yung aming panawagan ngayon, ng lahat ng Register of Deeds magmula sa Quirino, Santiago, at sa Quirino, Angulo Vizcaya. Angulo Vizcaya. Apo. So, 3 municipalities po yan na nasa province, sorry. 3 province po yan. Isabela, Quirino, Angulo Vizcaya. Apo. So, gusto po namin malaman at gusto ko sana namin makausap si Francis Leo with regards to sa issue na pinalabas na malaki ang lupain niya, nagdudunit siya sa mga mayor, simbahan, school. Opo. Okay. Yeah. So, yun yung pinalalabas niyang binenta niya na i-donate na 40 million. No, hindi natin masabi. Basta Yun po yung dinideclare niya sa YouTube 40 million. Sa YouTube lang po. So, kaya po kami nandito. Gusto po namin maklaro sa kanya na kung sino ang nasa likod sa kanya at ito ho ang meron itong investigation sa TFTM na sa Task Force Titulong Malines na hanggang ngayon ang administrator ng NRA kailan ay hindi po kumikilos dyan. Okay. Kasi po ang Task Force Titulong Malines ay ID ng NRA at the same time po yung DNR po na nakapag-approve na survey ito na hindi po Karumahan sa inyo. Yes. Sige po, so marami pa talagang katiwalian na nangyayari pala. Nagbenta ng ari-arihan ko na Minana dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung po isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun. Yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay.